Maraming salamat, choir, sa mensahe ng kanta na inyong ipinagkaloob sa amin. Never has there ever been. At ang sabi nila, Christian, kung natandaan yung ano yon, basta ang nakita ko, put aside any conflict in our way. Amen po ba? O tayong lahat daw na mga Kristiyano, put aside any conflict in our way. First, we must love each other. Amen. Maraming salamat sa napagandang mensahe. Likas kasi sa ating samahan na may tampuhan. But anyway, good morning everyone. Nadala ako sa mensahe ng kanta. Good morning everyone! Dito sa on-site and online. Good morning sa lahat. Likas sa ating samahan na may tampuhan. Di po ba? Alitan, di pagkakaunawaan at awayan. At hindi po exempted ang pustim, mga kapatid. Siguro mas grabe pa. Pero ang kainaman, madalas may heart-to-heart talk kaming pag-uusap. Kasama ang presensya ng Diyos. Dito ini-evaluate namin ang aming mga sarili at bawat isa. Masakit na proseso dahil minsan may umiiyak, may di na nakakakain, di na rin umiimik. Nagkukulong na lang doon sa prayer room. Pero pagkalipas nun, ramdam namin nagiging closer kami sa isa't isa. At lalo pang nahuhubog ang aming paglilingkod sa Panginoon. Kayo mga kapatid, ano ang ginagawa ninyo pag kayo'y nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa inyong samahan, sa inyong fellowship, sa inyong ministry, para mapanauli ang inyong mga nasirang relasyon? Tayo po'y manalangin. Yes, Father in Heaven, sa patuloy po, Panginoon, na pakikinig ng aming mga salita, dalangin namin po, Panginoon, na naway pagkalooban kami ng makalangit na karunungan. Buksan mo nawa po, Panginoon, ang aming makalangit na pandinig upang marinig namin ang iyong tinig. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso na tanggapin ang iyong mensahe. Amin ding itinataas, Panginoon, ang iyong anak na siyang gagamitin na magpapahayag ng iyong mensahe. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, umaasa o depende sa sarili niyang dunong, ngunit naniniwala siya po, Panginoon, that you will speak before her. Nawa ang bawat salita na mumutawi sa kanyang mga bibig ay maging pagpapala sa lahat ng iyong mga anak na makikinig nito. Amen. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo ay patungkol sa pagpapanahuli sa nasirang relasyon. Restoring broken or injured relationship. Ayon sa ating batayan, iminumungkahi dito ang mga hakbang upang mapanahuli ang ating mga nasirang relasyon sa ating kapwa. At si Jesus mismo ang nagsabi nito sa kanyang mga alagad at sinasabi rin niya ngayon sa atin. Napakahalaga nito sa isang samahan or fellowship upang mapanatili ang maayos at mabuting pagsasama-sama. Sa unang talata sa ating ebanghelyo, nakasaad dito na gawin ang puso sa pusong pag-uusap ay heart-to-heart talk, ika nga sa wikang Banyaga. Na ibig sabihin, nandun yung gawin natin sa face-to-face na pag-uusap. Nakasaad sa ating batayan, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Take note mga kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Wala pong nakalagay o mas maluwanag pa sa araw, sa sikat ng araw na wala pong nakasaad dito na kausapin siya through
social media. Sa computer age na sinasabi natin kasi ngayon, yan na po ang trending. Pag may alitan, pag may di pagkakaunawaan, takbo agad sa social media, sa Meta or Facebook. Doon natin ilagay ang sama ng ating loob, doon natin ilagay na nasaktan tayo ni ganito, ni ganito. Pero mas maliwanag pa po sa sikat ng araw ang sinasabi sa atin ng Panginoon, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Hindi po sa Facebook. Hindi po sa social media. Madalas kasi, pag doon natin ilagay ang sama ng ating loob, pag doon natin gustong maayos ang lahat, mas lalo pang lalala. Kung i-post natin ang sama ng loob natin, magiging grabe pa ang sitwasyon. Kasi we are inviting others to be with us. Instead na maayos ang relasyon, lalo pang lalala dahil sa mga comments na nanggagatong. Yung mga nagsusulsol, kung ano-anong mga inilalagay, hanggang, kung natin Ilocano, agkayam-kamen. Gana agkayam-kam, makapuurkan. Kahit sa personal message or the direct message, DM, PM, iwasan din natin gawin yan. Kasi kahit mabuti ang ating layunin, kung masama at mali ang kanyang pag-unawa, it will make even worse the situation. Sabi natin, pag nag-PM tayo sa ating kapwa, ikaw naman kasi, kaya kita nabulyawan, kaya kita nasigawan, kasi ang sama ng sinabi mo sa akin. Nandoon yung mangiyak-ngiyak tayo, nandoon yung kababaang loob, nandoon yung pagsisisi nung itinatype natin yung word na yun. Ikaw naman kasi, kaya kita nasigawan, kasi ang sakit nung sinabi mo sa akin. Pero at that moment, nung binasa niya ang iyong message dahil galit na galit siya, binasa niya ng ganito, ikaw naman kasi, kaya kita nasigawan, kasi naman nagsalita ka ng masama about sa akin. So, what do we expect? Dahil galit siya nung binabasa niya, ganun niya, binasa yon. So, yung layunin natin na nagpapakumbaba sa kanya, naging masama pa. So, kung maaari, iwasan din natin yan, yung mga PM na yan. Kung may sama tayo ng loob, kung tayo ang inaway o tayo ang nang-away, puntahan natin siya ng sarilinan. Yun yung unang hakbang na dapat nating gawin. If we really care and love our friendship, our sisterhood, our brotherhood, we should do right. Gawin natin ang tama para sa ikabubuti ng ating relasyon sa ating kapwa. Sa atin pong ikalawang aralin, yung nabasa kanina, ipinapaalala sa atin na huwag tayong magkaroon ng sagutin sa ating kapwa, maliban na tayo'y magmahalan. Sabi nga ng kanta ng LFC, first we must learn to love each other. Kung gusto natin mabago ang mundo. So, sa atin, ipinapaalala na huwag tayong magkaroon ng sagutin sa ating kapwa, maliban na tayo magmahalan sa isa't isa, sapagkat kung tayo'y nagmamahal sa ating kapwa, ay natutupad natin ang mga kautusan. Pagkat ang kabuuan ng 10 kautusan ay pag-ibig sa ating ating Panginoon at pag-ibig sa ating kapwa. Yung first part ng 10 utos, pag-ibig sa Diyos, at yung pangalawang part nito ay pag-ibig sa ating kapwa. Kung marunong tayong umibig, kung marunong tayong magmahal sa ating kapwa, tinutupad na natin yung 10 kautusan. Kaya't kung mahal natin ang ating kapwa, huwag tayong hihinto sa unang hakbang.
kundi siya nakinig sa atin. Kung di niya kinikilala na siya'y mali, kung di siya nagsorry at galit pa rin siya, ang susunod na hakbang mula sa ating Ibanghelyo, magsama tayo ng isa o dalawa at puntahang muli at kausapin siya. Ayon sa talata 16. So second, yung ikalawang hakbang, puntahan natin siya at magsama tayo ng iba. Pero dapat maging maingat din tayo kung sino ang isasama natin. Yun ang paalala sa atin. Mag-ingat din tayo kung sino ang isasama natin. Yung may malawak na pangunawa, or we should say, matured in faith. Yung may malalim na pananampalataya. Para walang gossip, walang kampihan. Kundi magsilbing tagapamagitan, makinig at timbangin ang sitwasyon batay sa kasalukuyang issue o kasalukuyang usapin. Take note, mga kapatid, kasalukuyang usapin. Kung tayo din ang tinawag na maging tagapamagitan, iwasan din natin na halungkatin ang mga luma ng usapin na naayos na, para hindi mas lalong komplikado. Yun minsan ang sakit nating mga Pilipino. Kung nagkasala, kung aayusin na natin sila, naku, bibilangin na, nung nakaraang linggo, nung nakaraang taon, nung 10 taon pa, ganito na naman ang ginawa mo. So, iwasan po natin halungkatin ang luma ng issue upang maayos natin ang ating relasyon at hindi lalong maging komplikado. Kung maaari, huwag din nating isama sa usapin ang personalidad ng bawat isa. Tandaan, huwag din nating isali ang personalidad ng bawat isa, tulad ng pagsasabi ng, kaya marami kang nakakaaway kasi hindi pa malalim ang iyong pananampalataya. O kaya marami kang nakakaaway kasi nagtangsit ka nga talaga. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Hindi yun ang issue. Ang issue, ang gusto nyong ayusin ay ang utang niya sa'yo. Pero bakit napunta doon? Yung sa kinatangsit niya. So, mas lalong hindi maaayos ang relasyon kung lumalampas tayo sa kasalukuyang usapin. Kung kaya't napakahalaga na magsama tayo sa pakikipag-usap para may gagabay sa atin. Pero tandaan, dapat yung matured in faith ang isasama natin, or yung may malalim at malawak na pananampalataya. Sa talata 17, kung ayaw pa rin niyang makinig, sabihin na natin sa iglesia, naku, may another hakbang pa, pangatlo. Pag ayaw pa rin niyang makinig, sabi niya, sabihin na natin sa iglesia, sa pastor, sa church council o leaders, sa mga elders ng ating iglesia, para pag-usapan inside the church leadership. At sa huling pangungusap, sa talata 17, sabi pa niya, pag ayaw pa rin niyang makinig, talagang matigas ang puso. Kasi sa pangatlo na, sabi na sa 17 pangungusap sa huli, 17 versikulo sa huli, sabi niya, pag ayaw pa rin niyang makinig, ituring mo ng hintil o maniningil ng buwis. Ginawa mo na, ginawa na natin, ginawa na ng iglesia para maitama at mapanauli ang relasyon, pero unrepentant pa rin ang ating kapatid. Ituring mo na siyang hintil o maniningil ng buwis. Sa aking pagbubulay-bulay dito sa unang bahagi ng ating batayan, napagtanto ko na meron talagang relasyon na hindi naaayos. Kasi sabi ni Jesus, kung di pa rin siya makinig, ituring mo ng hintil o maniningil ng buwis. Let it go.
minsan, mahirap mag-let it go. Mahirap magpasensya. Manahimik at ipanalangin, lalo na kung masakit ang kanyang ginawa sa atin. Pero, pag nasa atin ang presensya ng Diyos, magagawa natin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihang magpasensya. Maalala ko tuloy yung post ni Eka, ni Loreka, nung this week yata o nung nakaraan. Ang sabi niya, bakit kaya mas madaling magalit kaysa magpasensya? Bakit kaya, mga kapatid? Mas madaling magalit talaga kaysa magpasensya. Pero walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil minsan, naranasan ko din yan. Nung nasa old building pa lang tayo, yung old building pa lang ito, nasa understair kami, si Rocky Agdan. Alam niyo yung mga nandito na yung luma, understair. Alam niyo na yung place na yun, doon sa may Alice yata yun, Alice Playgroup. May dalawa akong kasama, nag-uusap kami. Sakto naman na may darating na isa. Biniro ko siya. Ang sabi ko, oy, buti na lang pagdating mo tapos na ang usapin tungkol sa'yo. Biniro ko siya ng ganun. Di ba ginagawa natin yan minsan? Oy, buti na lang. Hindi mo narinig yung sinabi ko. Yon. Pero actually, hindi namin siya pinag-usapan. Biniro ko lang siya ng ganun. That week, nag-post siya. Sinabi niya, pinag-chisismisan ako ni ganito, ni ganito, ni ganito. Ako yung tinutukoy. Pinost pa niya. Pati si pastor, ganito, sinasabi ni ganito sa akin, sabi niya. Hayaan mo na lang. Nakita ko yung comment ni pastor, hayaan mo na lang siya, baka nagkamali. Hindi, akong pinag-usapan nila doon sa understair. Nagtaka ako. Pero that week, hindi ako matahimik. Kasi hindi naman talaga namin siya ang pinag-usapan. Biniro ko lang yung sinabi ko na yon, pero tinutuon niya. Ang masakit, sa Facebook pa siya nagsabi. So that Sunday, pinuntahan ko siya doon sa may malawak sa pinagproprograman natin. Oo, sa hall na yon. Pinuntahan ko siya. Nakaupo siya. Nandun pa si Ate Vilma noon, naririnig niya yung sinasabi namin. Pinuntahan ko siya, sinabi ko sa sorry, pero hindi ka namin pinag-usapan. Biniro lang kita noon. Ang dami niyang sinabi sa akin, ayaw niyang tanggapin yung... Sabi ko, tawagin natin yung dalawa kong kasama at sila ang magpapatunay na hindi ikaw ang aming pinag-usapan. Galit na galit pa rin siya hanggang umiiyak na ako. Kasi gusto kong liwanagin na talagang wala akong sinabi. Umiiyak na ako at ang ginawa niya, iniwan niya ako na umiiyak. Hindi siya nakipag-ayos. Hindi niya tinanggap yung mga sinabi ko. Ilang gabi, ilang weeks ko yon na iniiyak sa Panginoon. At totoo na patunayan ko, time heals. Ginamot ng Panginoon ang nasirang relasyon na yon. Hindi ko namamalayan, kinakausap na niya akong muli. Kinausap na niya akong muli. At ramdam ko na wala akong galit, wala akong tampo sa kanya nung kinausap niya ako. At hanggang ngayon, maayos naman ang relasyon namin sa awa ng Diyos. Kaya magagawa nating mag-let it go. Magagawa nating magpasensya. Basta nasa atin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So, wag na natin isipin yung bakit kaya mas madaling magalit kaysa magpasensya. Basta nasa atin ang Panginoon, magagawa nating magpasensya. Let it go, manahimik na lang tayo at patuloy natin silang ipanalangin. At ang Diyos ang kikilos. Siya ang kikilos. Huwag nating pilitin at huwag din natin kunin ang lugar ng Diyos para tayo'y humusga. Sa mga sumusunod na talata, nakasaad dito ang kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Yung sinasabi ko, kung ano man ang pinahintulot natin dito sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Kung ano man ang pinagbawal natin sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Ito po yung
sinasabi. So sa huling hakbang ng pagpapanauli sa nasirang relasyon ay ang pagsasabi sa iglesia. That is the last step, the involvement of the church. Ang iglesia o ang church leaders and elders ang magiging tagapamagitan. Kaya't binibigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan na magbawal at magpahintulot. Ang iglesia o ang Panginoon ay binibigyan niya ng iglesia ng kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Binibigyan ng Panginoon ang kapangyarihan na magdisiplina sa bawat kasapi na nagiging panalo. Lucky dong. Ngunit may kaiba. Lucky dong. Sabi ni Jesus, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanila. Oo nga't binibigyan ng kapangyarihan na magbawal at magpahintulot ng iglesia o ibig sabihin magbigay ng disiplina, ngunit ang sabi niya, nagkatipon sa pangalan ko. Ang pagdidisiplina o pagbuo ng mga alituntunin ng iglesia ay dapat naaayon sa kalooban ng Diyos. You stay there. Stewardship of power and authority. Nasabi sa atin ng pastor nung nakaraang linggo, ngayon ay stewardship man natin. So, makikita natin dito yung stewardship of relationship. Stewardship of authority. So, paano natin pangangasiwaan yung dalawang ito? Paano natin pangangasiwaan ang relasyon natin sa ating kapwa at pangangasiwaan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na magbawal at magpahintulot. So, paano natin pangangasiwaan yung relasyon natin sa ating kapwa? Kasi ang stewardship ay hindi lamang pinag-uusapan ang about pera, talento at oras. Hindi lang yan ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kundi maging ang relasyon natin ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. No saan tayo nga maayos iti panakikadwa tayo. Lahat na lang nakakaaway natin, nakakabangga natin, lahat na lang di natin makasundo. Sa palagay ko, may mali po sa atin. Ay hindi pala palagay. Talagang may mali sa atin. Diba? Talagang may mali sa atin. Try to evaluate our stewardship life. Stewardship of relationship. Suriin nating mabuti ang ating sarili. Ano nga bang mali sa akin? Nagiging hintil na ba ako o maniningil ng buwis? Ang pagsasabi ng Panginoon na ituring na nating hintil o maniningil ng buwis ay para makilala ng buong kapulungan, makilala ng mga kapatid na ang ating kapatid ay unrepentant. Hindi siya marunong magsisi. Hindi niya kinikilala ang kanyang pagkakasala. Wala sa bokabularyo niya ang sorry. Walang kababaang loob. So, if we ever encounter this kind of fellow, Okay. ayaw niyang magpakumbaba, kung ayaw niyang mag-sorry, let it go. Manahimik na lang tayo at ipag-pray. Let it go na hindi ipahayag, kundi let it go na ipanalangin. Yung let it go kasi na ipinapahayag, yun yung mga gawa ng hintil at maniningil ng buwis. Nakapag let it go na nga sila, pero bawat umpukan naman sinasabi ang, uy, si ganito, si ganito. Tapos pupunta, may ibang kausap, o si ganito, si Milane, ganito, napakasakit yung sinabi. Lahat naman sinasabi niya sa lahat ng usapin, sa lahat ng mga nakakasama niya. Totoo bang let it go yan? Ang sinasabi ng Panginoon, let it go, manahimik at ipanalangin siya. At ang Panginoon ang gagamot sa relasyon na iyon. Ibabalik at ibabalik niya ang nasirang relasyon na iyon. So, yung pangalawang bahagi, yung pagbibigay o yung stewardship of authority. Stewardship of
power. Binibigyan ng Panginoon ang iglesia na gagawa ng mga alituntunin, gagawa ng mga guidelines, magbawal at magpahintulot. Pero sabi niya, naaayon sa kanyang kalooban. Hindi po yung makasariling hangarin dahil galit ka sa membrong ito, sinabi mo na tanggalin na siya na membro. Hindi po pwede yung ganon dahil hindi po tayo nagtatanggal ng membro. Pero maaari natin siyang kausapin na huwag muna siyang maglingkod. Huwag muna siyang maging leader. Pero member pa rin siya. Hanggat hindi niya naaayos ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa. Dahil nga ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Kung natatandaan nyo yung lesson natin nung mga nakaraan, yung naghasik ng butil, mabuting butil ang hinasik nila, tapos nung natutulog na sila, nandaan naman ng kaaway, naghasik ng masamang butil, sabay silang tumubo. Sabi ng mga alagad, na tatanggalin namin yung mga masamang damo. Sabi ng Panginoon, hayaan nyo na lang silang lumaking pareho. At pagdating ng anihan, isi-separate natin yung mabuti at masama. Kung i-apply natin dito sa iglesia, kung may masama at hindi mabuting alagad, huwag natin siyang tanggalin. Hayaan natin silang lumaking pareho. Hayaan natin silang maging membro pareho. At pagdating ng anihan, ang Diyos na ang huhusga. Tayo, wala tayong karapatan na huhusga. Ang Diyos lamang ang may karapatang humusga. Dahil tayong lahat ay huhusgahan ng Panginoon. So wala tayong karapatang humusga. Kung kaya't yung autoridad o yung kapangyarihan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, huwag natin abusuhin. Dapat pag magbigay ng disiplina o gagawa ng mga alituntunin ay batay sa kalooban ng Diyos. May kalakip na pag-ibig. Pagkat pag lahat ng ating ginagawa ay laging may kaakibat na pag-ibig at pagmamalasakit, mapapanatili natin ang kaayusan at kabanalan sa loob ng iglesia. Mapapanatili natin ang mabuti at magandang pakikipagkapwa o fellowship sa ating samahan. At mararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga kalagitnaan. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ngayon ay hinahamon tayo na naway mapanatili ang magandang relasyon natin sa bawat isa. Hinahamon tayo na kung may nasaktan man tayo o tayo man ang nakasakit. Vice versa yan, kung tayo ang nasaktan o tayo man ang nakasakit, gawin natin ang nararapat. Ang makipagkasundo. Hinahamon tayo na naway bilang kanyang mga alagad at mga anak, maipakita nawa natin na tayo'y mapagkakatiwalaan sa relasyon at kapangyarihan ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang mensahe ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Amen. Subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Banal na Diyos, hinihiling namin ang iyong tulong, ang iyong kapangyarihan, ang iyong espiritu upang mabago namin ang aming buhay at lumago araw-araw sa himain ni Kristo. Inaamin namin na natatakot kaming tanggapin ang mga pagbabago. Ipinagtatapat namin na mas madaling isara ang mga pintuan ng aming mga puso at isip kaysa tanggapin ang mga hindi namin katulad at mga hindi nagmamahal ng tulad ng pagmamahal namin.
Aming ipinagtatapat na hindi namin naisabuhay ang iyong tawag na makibahagi sa masaganang buhay at walang kondisyong pag-ibig. Naniniwala kami na may kapangyarihan kang akayin kami sa isang mas mabuting paraan ng pamumuhay. Inihiling namin na bigyan mo kami ng lakas ng loob na magbago. Inihiling namin na bigyan mo kami ng lakas, katalinuhan at pagmamahal na maging iyong mga anak sa lahat ng aming binibigkas at ginagawa. Amen. At bilang mga pinatawad at minahal ng Diyos, ating ipasa ang kapayapaan sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng Peace be with you.